Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong muli ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Recap muna tayo bago tayo manalangin. Pinag-usapan natin mga kapatid ang disenyo ng Diyos sa simbahan. Nagbigay siya ng leader, ng pastor, para ang pastor ang magtitrain sa mga miyembro kung paano maglingkod sa Panginoong Diyos. At nandoon ang desire ng Diyos. Ano po yung desire ng Diyos sa bawat isa sa atin? Na tayo po'y lumago spiritually. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin, lumago spiritually. Mga kapatid, may mga dumadalo ng church, pero dumadalo lang, hindi nila siniseryoso ang pagdalo. May nakikinig ng preaching, nakikinig lang, pero hindi ina-apply. Kaya nanatili silang bansot, nananatili silang bata sa pananampalataya. Hindi nila nahihit ang layunin ng Diyos o ang desire ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay lumago spiritually. Spiritual growth is important. Important. Pag sinabing spiritual growth, yung paglalim ng pagkakilala mo sa Diyos sa pamamagitan ng Bible. And then, pangatlo, nagdesisyon ang Diyos na siya ang magseset ng membro ng church. At ngayong umaga, pag-uusapan natin God's deployment. God's design, God's desire, God's decision. Ngayon pong umaga, pag-uusapan natin God's deployment. Tayo muna tayong lahat, tayo muna ay manalangin, hingi muna tayo ng gabay sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa buhay at kalakasan. Salamat dahil hindi aksidenteng naparito kami, hindi rin aksidente sa mga bisita namin na sila ngayon kasama namin. Meron kayong dakilang layunin sa bawat buhay po namin. Kayo po yung may plano. Gaya po ng sinabi kanina sa talata, pinagplanuhan nyo kami, Panginoon, at mabuting pagpaplano para sa amin. Ito po yung gusto po naming malaman sa liwanag ng inyong salita. Dahil hindi nyo sinikreto ang inyong plano sa buhay namin, sa halip, inireveal nyo po ito sa inyong salita sa Biblia. Kaya tulungan nyo kaming makaunawa muli, minsan pa, sa tulong ng banal na Espiritu, maintindihan naming mabuti ang layunin nyo sa amin bilang miyembro ng simbahan at ano ang inyong mga gawa, ang inyong mga move sa amin as a member of this church. Forgive us, Lord. Wala pong lingid na kasalanan na aming ginawa. Pwede namin itong ikubli sa tao, sa nanay namin, sa tatay namin, sa mga kasama namin sa school, even sa mga kasama namin dito sa church. Pwedeng kaming magkubli, isikreto, pero Panginoon, wala pong sikreto sa inyo. Alam nyo yung mga pinaggagawa namin ng buong isang linggo. Alam nyo kung anong kasalanan ng aming ginawa. Alam nyo kung anong kasalanan ang aming inisip. Alam nyo kung anong kasalanan ang namutawi sa bibig namin na hindi nyo gusto. Alam nyo kung anong conversation ang ginawa namin sa kapwa namin na napapailing talaga kayo dahil kasalanan. Salamat po. Pangunahan kami ng banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Buna po tayong lahat. The word deployment. Kumuha po ako ng mga meaning ng salitang deployment. Ang unang meaning, the use of something or someone, especially in order to achieve a particular effect. May layunin talaga, kaya niya kukunin, ibubukod, for particular effect. Pangalawang meaning, the use of something or someone in an effective way. Halimbawa, ginagamit ko ngayon itong microphone. Bakit ko ito ginagamit? Ito kasi ang epektibong paraan para ako po ay marinig nyo. Nung Lunes, may pinapunta po ako ditong sound engineer. Kasi ang problema ng building natin, masyado siyang ma-echo. Ang tawag doon, acoustic treatment.
Kaya po noong kinonsulta itong building, inaabangan ko po yung reseta. At kinakabahan ako sa reseta kung magkano ang ating gagastusin. Alam nyo kaya ko ito ginagawa? Para lalong mas mainam, mas maigi, mas maganda yung daloy ng mga awitin papuri sa Panginoon. Sayang na sayang kung kinakanta ng Berean Madrigal Singer, di ba? Kung masyadong maeko. Ganon din naman ang preaching. Di po ba? Nakukuha niyo po ba yung ibig kong tukuyin? Tama po ba? Hindi po tayo yung typical na, naku po, pastor, gastos lang yan, magtiyaga na po tayo sa ganito. Hindi po. Naniniwala tayo kapag tayo maghahandog sa Panginoon, dapat best. Sabihin nyo nga po, best. Panginoon po yun eh. Kung minsan nga hindi ka pa sinasagot kung ano-anong best na ang niregalo mo. Hindi ka pa sigurado dyan. Amen? Pero sa Panginoon, anumang best ang gawin natin sa Panginoon, sabi ng Bible, your labor is not in vain. Hindi ka mababasted sa Panginoon. Amen? The use of something or someone in an effective way. Dako na po tayo sa ating binubulay-bulay na salita ng Diyos sa aklat ng Ephesians chapter 4, verse number 16. Ito po ang nakalagay sa Bible. Chachap-chapin po natin, katulad po ng Sunday school natin kanina, chachap-chapin din po natin yung mga salita dito para unti-unti nating ma-absorb, unti-unti nating makain. Mahirap naman kasi na ang dakot dito, subo agad na ganon, baka mabilaukan tayo lahat dito. No po? Okay. Ito po ang sabi. From whom the whole body fitly joined together and compacted. Meron po tayong papansinin sa talata, yung pong hinighlight ko na medyo kulay dilaw. The word from whom, na dahil sa Kanya o galing sa Kanya, yung Kanya pong tinutukoy dito, dahil sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, the whole body, ang buong miyembro ng church, fitly joined together and compacted. Sino ang dahilan kung bakit ang mga miyembro ng church fitly joined together and compacted? Kaninong kilos, kaninong galaw, kung bakit tayo nagbuklod-buklod dito as a church, bakit tayo pinagsama-sama dito sa church, bakit tayo nagkalapat-lapat dito sa church, kaninong move? Move ba ni Pastor? Move ba ni Kyle? Move ba ni Junel? O move ng Panginoon? Move ng Panginoon. From whom, half body ba? 1/4 ba? 3/4 ba? The whole body fitly joined together. Listen carefully. Kapatid, kung membro ka ngayon dito sa church, ang pagiging membro mo dito, hindi po tsamba. Kaya ka narito ngayon. Even sa ating mga bisita, hindi po tsambang nandito ka. Dahil ang Diyos ay kumikilos. God is in control. Pastor, kaya ako nandito, may nag-imbita sa akin eh. Oo nga, pero ginamit ng Diyos yan para maimbitahan ka. Move ng Diyos. Hindi aksidente na maging membro ka dito ng church at hindi nagkamali ang Panginoong Diyos na nandito ka. Nandito ka, kapatid, hindi dahil gwapo ka. Nandito ka, kapatid, hindi dahil maganda ka. Nandito
Nandito ka kapatid, hindi dahil may pinag-aralan ka. Nandito ka kapatid dahil hindi ka nakatapos sa school. Nandito ka kapatid, hindi dahil wala kang magawa sa bahay nyo. Nandito ka kapatid kasi hindi ka inimbitahan doon sa parada kanina na nag-cause ng matinding traffic. Nandito ka kapatid dahil move ng Diyos. Amen? Hindi gawa ng tao, gawa ng Diyos. Move ng tao, hindi move ng tao, move ng Diyos. Kaya mga kapatid, be thankful because He included us. Alam niyo, nakakatuwa yung song leader natin, si Jilo. Nag-o-audio, siya nagpo-project ng mga ng mga PowerPoint. Tapos sila engineer naman ng ng sound system natin. Ang ganda kanina ng inawit sa pangunguna ng ating song leader na si Jilo. Ang wika ng awit, now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Ngayon, amen, kabilang na ako kay Jesus. At si Jesus ngayon ay kabilang na sa akin. Amen? Salamat Panginoon. Ibinilang mo ako sa iyo. Ako'y kabilang na sa iyo. Salamat po. Dahil kung hindi nangyari yan, hindi ka gumalaw, hindi ka kumilos, ano kaya ang buhay natin? Ano kaya ang buhay meron tayo kung wala tayo at hindi tayo kabilang kay Jesus? Marahil mga kapatid, kung tayo ay hindi kabilang kay Jesus, ngayong umaga marami siguro sa inyo may hangover pa. Siguro mga kapatid, kung hindi tayo ngayon kabilang kay Jesus, marami sa atin dito palit ng boyfriend. Siguro kung hindi tayo na pabilang kay Jesus, marami sa atin dito palit ng girlfriend. Alam nyo, napakagulo ng buhay nang wala kay Jesus. Alam mo kapatid, kung hindi siguro tayo kabilang kay Jesus, baka ang lulutong pa ng mura natin hanggang ngayon. Uutang na naman. Kaya mahalaga yung spiritual growth eh. Amen? Thankful po ba tayo na pabilang tayo kay Jesus? Kung hindi siguro tayo kabilang ngayon kay Jesus, ang gumagamit sa buhay natin, ang dyablo. Baka ang gumagamit sa buhay natin, ang sanlibutan. Di po ba? Salamat sa Panginoon, kumilos, nag-move sa buhay natin. At kung kumikilos ang Diyos at nag-move ang Diyos sa buhay natin, huwag mong i-resist. Abay, nakakaano naman sa Panginoon, nakakahiya naman sa Panginoon. Lahat ng kamunduhan, welcome na welcome. Lahat ng gusto ng demonyo, ganyan ka, welcome na welcome. Pero pag pinag-usapan na ang Bible, pag pinag-usapan na ang Panginoong Kristo, pag pinag-usapan na ang preaching of the Word, pag pinag-usapan na ang kaligtasan, pag pinag-usapan na yung maayos na buhay, yung matino na buhay, sarado ang pinto, sarado ang bintana, may kumakatok ng tok-tok-tok. Ayaw mong pagbuksan. Now, I belong to Jesus. From whom, dahil sa Kanya, dahil sa Panginoon, the whole body fitly joined together and compacted.
Alam mo kapatid, kung hindi siguro tayo kabilang ngayon sa Panginoon, baka ngayon may problema ka. Tanungin niyo kung bakit. Natalo ka sa talpak. Natalo ka sa ending noong basketball kagabi. Bakit isinyut pa? Ayun na eh. Baka kung ala tayo ngayon sa Panginoon, baka isa tayo, listen carefully, sa nagtayo ng pogo. Baka kung wala tayo sa Panginoon, hanggang ngayon kung sagot-sagutin natin ang ating magulang. Salamat. Kumilos ang Diyos. Nag-move ang Diyos from whom, that is the Lord Jesus Christ, the whole body fitly joined together and compacted. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Kung wala ang Panginoon sa buhay natin, kung hindi tayo kabilang sa Panginoon, baka ang buhay natin ay wasak. Ang buhay natin ay walang pag-asa. Naghahanap ng pangangailangan na hindi matagpuan. Lagi na laang, ano po ito? Tigang sa pag-ibig. Alam nyo, totoo po eh. Only Jesus can satisfy us. Hindi po tayo kayang isatisfy ng anumang bagay sa mundo. Maghahabol lang po tayo na maghahabol at mapapagod. Wala kang makikitang perfect love kung hindi sa Panginoon lamang. Wala kang makikitang perfect comfort kundi sa Panginoon lamang. Wala kang makikitang tunay na kayamanan kung hindi sa Panginoon lamang. Wala kang makikitang tunay na kaligtasan kung hindi sa Panginoon lamang. Kaya ang Diyos nagmumove talaga eh. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos nagmumove. Huwag mo i-reject. I-welcome mo ang move ng Diyos sa buhay mo. Ay, attend ka sa church, move ng Diyos yun eh. Ginamit ng Diyos ito para mag-move ang Diyos sa buhay mo. Ay, move ng Diyos to, sige, sama ako. May preaching, move ng Diyos po ito. Hindi po ito move ng tao. Fitly join together. Ngayon po, yung salita pong fitly join together, sabi dito sa wikang Griego, Greek indicates that is in an ongoing process. Yung pong fitly join together, ongoing process to connect saint to saint or to connect member to member. Ongoing process. Yung bang pagsasama-samahin tayo ng Panginoon pero ongoing process ito, yung fitly join together. Hindi naman kaagad-kaagad na magkakasundo tayo dito. Dahil ang totoo mga kapatid, may iba't ibang ugali tayo dito. Meron tayong iba't ibang gusto. Meron tayong iba't ibang taste na panlasa na gustong panlasa. Meron tayong iba't iba dito standard. Meron tayong iba't ibang pinag-aralan. At yung iba madaling makagets ng joke, yung iba naman 3 days bago maintindihan. Hindi talaga tayo kaagad akma sa isa't isa. Ongoing process. Pero ang nakakatuwa, Panginoon, iminumove tayo ng Diyos para tayo ay maging fitly join together. Nagmumove ang Diyos at hayaan nating mag-move ang Diyos through preaching, through rebuke, through correction, comfort,
etc. Hayaan nating mag-move ang Diyos nang sa gayon tayo ay magpitli together. Hanggang ang panglasa ng isa ay panlasa na rin ng isa. Hanggang ang gusto ng isa ay gusto na rin ng isa. In fact, mga kapatid, yung isa, ang gusto paglinggo nasa bahay lang. Ayaw mag-church. Hayaan nating kumilos ang Diyos nang sa gayon yung mga kapatid nating ditong ayaw umabsent at ayaw nang umalis sa church ay maging ganun na rin ang kanilang panglasa. Hayaan mong mag-move ang Diyos sa buhay mo. Merong ganun, di ba? May mga church member dito, pag linggo ayaw nang umuwi. Pero meron namang uwing-uwi. Tignan niyo, tabi niyo. Fitly joined together ba tayo pagkaganyan? Hindi pa po, mga kapatid. That is ongoing process. Pero salamat sa Panginoon, ito ang makapangyarihang Diyos. Nagmumove sa buhay natin. Nang sa gayon, mga kapatid, yung panglasa natin patungkol sa worship, yung panlasa natin patungkol sa Word of God, yung patungkol sa prayer meeting, ay maging isa na lang. Kaya nga, habang binubuhay pa tayo ng Diyos pinoproseso pa tayo ng Diyos nang sa gayon, fitly join together. Tignan niyo po ito, church po itong babanggitin ko Church of Corinth. Mga kapatid, na-experience ng Church of Corinth na hindi talaga agad-agad na sila ay fitly join together. Meron dito, bakit ba naman blue ang coblight? Gusto ko sana pink. Doon lang, di tayo magkasundo-sundo kuminsan di po ba? Di bumili ka ng sarili mong coblight. Ito po, Corinth po ito simbahan po ito di ba kuminsan, may mga miyembro tayo dito, sa una tahimik lang na ganyan. Hindi masyadong nakikipag-fellowship, ganyan lang siya. Noong pagtagal ng panahon na fitly together na, naku po, dal pala nito. Gusto lagi siyang bangka. Pero nung simula, ganun lang parang hindi makabasag plato. Pero noong hinubog na ng Diyos, fitly joined together, grabe. Ikaw na bangka. Sabi ng 1 Corinthians 1 verse number 10, now I beseech you. Alam niyo si Pablo, kapag meron siyang mahalagang idinadrive sa church, magalang niyang sinasabi, ipinapamanhik ko sa inyo. Magalang si Pablo, amen? Ako'y namamanhik sa inyo. Ako'y nakikiusap sa inyo, mga kapatid, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ. Pakinggan niyo ito. For the sake of Christ, by the name of our Lord Jesus Christ, namamanhik ako sa inyo, that you all, kasi hindi lahat that you all, hindi lahat fitly join together Kaya sabi ni Paul, that ye all, dapat lahat kayo, speak the same. Dapat ang pagsasalita nyo, same na. Dapat ang panlasan nyo, same na. And that there be no, what? Division. Alam nyo, kapag nakaganon pa lang, hindi pa nakapit, may division pa. Nakita niyo yung division? Hindi all Meron pang hindi nakakasa. Sabing ganoon, that there be no division nang walang ganyan among you, but that ye be, nakita niyo po, perfectly joined together. In the same mind. Paano mangyayari na perfectly joined together? In the same mind. Dapat isa lang kayo mag-isip. And in the same judgment. Yung paghusga nyo, dapat isa lang. Dapat isa lang kayo ng iniisip, isa lang kayo ng judgment. Alam niyo po ba yung binabanggit dito na same mind ni Apostol Pablo? As we continue. Verse 11, for it hath been declared unto me. Ayan, namarites na kay Pablo kung bakit sila may division. For it hath been declared unto me of you, my brethren,
by them which are of the house of Chloe. Nako, sa bahay pa ni Chloe. Bagaris family. Doon nagsimula. Doon ikinuwento that there are contention among you. Merong hindi pagkakasunduan. Church kayo pero hindi kayo nagkakasundo. Anong dahilan? Ito po ang dahilan ng hindi nila pagkakasundo. Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul. Yung ibang membro ng church, sinasabi nila, ako ay kay Pablo ako. Yung iba naman, kay Apollos ako. Yung iba naman, kay Sipas ako. Alam niyo kung sino si Sipas? Hindi po Sipas Takraw po ito ha. Iba po yon. Ito pong si Sipas, si Pedro. Ilan na? 3. Sabi nung iba, kay Pablo ako. Naku, magaling talagang leader si Pablo sa church. Kay Pablo ako. Naku, ako kay Apollos ako. Magaling magsalita si Apollos. Kay Apollos ako. Sabi ng mga isa, ay ako, kay Peter ako. Kay Peter ako. Si Peter lumakad sa tubig eh. Yung Pablo nyo ba, lumakad sa tubig? Yung Apollos nyo ba, lumakad sa tubig? Hindi eh. Tignan nyo isa. Sino pinili nung isa? Si Christ. Iisa ba sila ng iniisip sa paglilingkod? Hindi po. Divided. Alam niyo kung ano ang tamang pipiliin dito? Si Sipas ba? Si Paul ba? Si Apollos ba? Si Pedro ba? Sino ang tama? Dapat iisa lang ang iniisip natin sa paglilingkod. Si Kristo. Anong sabi ang paliwanag ni Paul? Ito paliwanag ni Paul. Is Christ divided? Listen carefully. Pag naglingkod ka sa Panginoon, ang dahilan mo si Kristo. Walang division sa church. Dahil si Kristo, hindi nang de-divide. Are you with me? Pero pag pinili mo si Lance, made-divide tayo. Pag pinili mo si Kyle, lulugurin ko si Kyle. Made-divide tayo. Pero sabi ni Paul, is Christ divided? Madi-divide ba kayo pag si Kristo ang motibo mo? Pag si Kristo ang dahilan ng paglilingkod mo? Kung si Kristo ang paglilingkuran mo? Kung si Kristo ang ipiplease mo? Hindi ang tao! Pag tao ang pinilis mo dito sa church, it will cause division. Ito pa sabi, si Paul ba ang napako? Si Kristo po ang napako para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? The center of this church is the Lord Jesus Christ. Ako po'y alipin lang ni Kristo. Yung pangalan natin, Berean Bible Baptist Church, pangalan lang yan. Pero ang sentro ng Berean Bible Baptist Church, si Kristo. Yun ang sinasabi ni Paul. Hindi kayo iisa ng iniisip. Hindi kayo iisa ng judgment. Divided kayo. Ngayon, sino ba dapat piliin nyo na manguna sa inyo? Sino ba dapat ang piliin nyo para purihin nyo, parangalanan ninyo, at paglingkuran ninyo? Sino dapat piliin? Si Kristo. Amen? We are here today para kay Kristo. To worship Him in spirit and in truth. Our motive today is the Lord Jesus Christ. Our singing, our prayer, our preaching, Christ-centered.
We offer our offerings, tithes and offering, para sa Panginoon. Umaawit ang choir para sa Panginoon. Nagbibideo ang ating direktor para sa Panginoon. Make some noise. Para sa Panginoon. Yung nasa projector, para sa Panginoon. Hindi lang ako sure. Is Christ divided? Alam niyo mga kapatid, ganun eh. Ganun sila. Iba nandito. Iba nandito. Pero may iba nakakapit. Kaya nga po, yung pong fitly joined together and compacted, ongoing process yan. Sabi sa Greek word, hindi isang ganun lang, pak! Magkakaisa na tayo ng isip pag Sunday. Lahat tayo kay Kristo. Kung minsan nandito na tayo, iniisip pa natin problema. Ano sasaingin? Ang tagal-tagal ng preaching. Naiinip na ako. Dapat puro joke na lang para masaya kami doon sa church. Paglinggo nga, iba-iba pa rin tayo ng iniisip eh. Ako na naman patatamaan yan. Iba-iba pa tayo ng iniisip. Hindi pa fitly joined together when we talk about our mind. Sa iniisip, kung ano pa iniisip natin. Pupunta ako doon, nandun kaya yung crush ko? Ano kaya suot ng crush ko? Yung pa iniisip natin. Are you with me? Pagkayari kaya ng worship, ano kaya ulam kay Nanay Ning? Naka-order na ba kayo? Huwag muna yun, amen. Christ-centered muna tayo. Si Kristo muna. Mapansin kaya ako ni Christ sa pormahan kong ito? Amen? Abay, nung isang araw, dumating si Nanay Mila sa bahay. Wala ako dahil nakalimutan ko naman, nandito ako sa church dahil may dumating dito. Si Mac ang kumuha ng mga paplantsahin. Alam nyo, ito kinuha ni Mac, kulay brown, at saka pantalon na brown. Sabi ko, monochroma. Dapat pala ganun lang sinuot ko dahil si Aisel pala ganun din eh. Oh. Amen? Church, we are here for Christ. Is Christ divided? The answer is no. Kapag si Kristo ang sentro ng simbahan, ang simbahan ay united. Fitly joined together. Pag si Kristo ang ating role model dito sa church, magpapatawad tayo katulad ni Kristo. Magmamahal tayong katulad ni Kristo. Maglilingkod tayong katulad ni Kristo. Magsasakripisyo tayo katulad ni Kristo. Magpapasakop tayo sa kalooban ng Diyos katulad ni Kristo. Susunod tayong katulad ni Kristo. Kapag ang bawat nasa isip ng miyembro ay si Kristo. Amen? Magwawalis ka dyan dahil kay Kristo. Akit ka sa bubong, tagpian lahat ng butas ng bubong dahil kay Kristo. Is Christ divided? The answer is no. Kapag ang Panginoong Kristo ang sentro ng ating iniisip, ang sentro ng ating paghatol ay si Kristo rin. Magiging perfectly joined together po tayo. Amen? Hindi po yung mga sarili nating kagustuhan o hindi kagustuhan ni Kristo. Amen po ba doon? Ongoing process. May stage, ongoing process. Kaya don't expect mga kapatid na automatic na tayo ay perfectly joined together. Hindi po. Pero ang nakakatawa mga kapatid, kumikilos ang Diyos. Alam niyo kung minsan, kapag may mabigat tayong dinadala,
napaka magandang panalangin is, Lord, ipinagkakatiwala ko na po sa inyo. Even yung hindi pa fitly joined together, Lord, kayo ang kumilos, kayo ang mag-move para sila ay maging fitly joined together. Para kami ay fitly joined together. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Kaya mula sa Panginoon, nag-move siya sa bawat buhay natin. Sa bawat buhay natin. And then isang araw sabihin natin, Panginoon, salamat po sa pagkilos nyo sa buhay niya, sa pagkilos nyo sa buhay ko. Ngayon, we're happy together. Amen? Amen? Sabihin nyo nga po, we're happy together. Yun po ang gusto ng Panginoon. Kaya siya nagmo-move. Kaya siya nagmo-move. Okay. Ngayon po, verse 16, meron po ring naka-highlight dyan. Ang naka-highlight ay ganito. By that which every joint supplieth. Kaya kaiduduktong ng Diyos. Andito po siya, di ba? Kaliwa. Kaliwa puso. Nalito pa eh. Para masuplayan ito ng dugo ni puso, iko-connecta ka ng Diyos sa process niya, at kapag nandyan na, yung puso magpapump. Dahil nakasugpong na ito dito, nakasugpong na ito dito, at nakasugpong na ito dito, magpapangsyon ng puso, dadaluyan na ngayon ng dugo dahil nakasugpong na. Ang nakalagay dyan sa binasa natin, by that which every joint supplieth. Amen? Meaning to say, mahalaga ang role mo, kaya ka inilalagay ng Diyos. Hindi para sa kapakanan mo, para sa kapakanan ng katabi mo. Amen? Lord, salamat po, ako po ay braso. Amen? Matutulungan ko sila daliri. Dahil ako ang gagamitin mo para dumaloy ang dugo papunta sa Kanya. Meron tayong awitin, mga kapatid. If you remember, make me a blessing. Napakaganda sa buhay na ito na tayo ay naging daluyan ng pagpapala para makarating kay daliri. Amen? Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay hindi sakiman. Sabihin nyo nga po, sakiman. Kung hindi, selfless. Daluyan ng biyaya. Ang Kristiyano hindi dapat greedy. Hindi dapat selfish sa gift na meron siya. Dapat giver. Daluyan ng pagpapala. Sino po sa inyo nakaranas ng tumulong? Yung bang bukal sa puso niyo ang pagtulong? Ano ang pakiramdam pag nakakatulong kayo? Napakasaya. Samantalang ay tinulong mo naman na lamang ay 100 pesos. Pero nung tinulungan mo yung 100 pesos, halos lubot sa iyo sa pasasalamat. Salamat, meron akong baon sa school. Salamat, meron akong pamasahe. Amen? Ang sarap pong maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Naalala ko po yung aking ninang, Nanay Leti. Kapag po yan ay umani ng palay, binibigyan po kami niyan ng 30 sakong bigas. ng bigas. Ganyan yan. Ang mga young people, pag nandoon, papakainin niya. Doon siya masaya. Sabi niya, Pastor, hayaan mo ako, dito ako masaya eh. Masaya po, nagiging daluyan ng pagpapala. At kaya ka inilagay ng Diyos dito, hindi para magkuripot. Amen? Para maging daluyan ka ng pagpapala.
Amen? Ang bilis pa naman na liliti nung maghanda ng pagkain. Umupo ka lang ng ilang minuto, may pagkain eh. Hindi po namin makakalimutan po yun. Inilagay ka ng Diyos dito para maging channel of blessing. Kapatid, huwag kang maging madamot sa gift mo. Amen? O, tignan niyo po ito. Bilang katawan ni Kristo, hindi tayo makakapag-function na mag-isa, na wala ang isa't isa. Hindi tayo makapaglingkod na mag-isa, na wala ang isa't isa. Hindi pa function si daliri kapag wala si braso. Okay, listen carefully. Song leader, magpapakanta. Makapagpapakanta kaya siya kung wala si Joy? Wala yung mga pogi dun sa taas at magaganda dun sa taas. Joke lang yon. At wala tayo. Pwede ka ba mag-song leader, mag-isa ka lang dito? On the first verse, sing. Sabi ng mga kapit, ano ginagawa nun? Ginagawa nun? Hindi po eh. Di po ba? At hindi rin makakapag-function ang audio man natin doon na mag-isa. Di po ba? Kailangan natin ng isa't isa. Kapatid, kaya po yung ating tema, God's deployment. Are you listening? Kapatid, kung i-deploy ka ng Diyos bilang braso, magpakabraso ka. Kawawa si daliri. Amen? Sabi ni daliri, naku, kailan kaya dadating ang dugo? Nangingitim na ako. Kung i-deploy ka ng Diyos bilang hita, magpakahita ka. Abay, galang-gala na ang mga paa, wala ka pa. Amen? Kung i-deploy ka ng Diyos bilang tenga, magpakatenga ka. Dahil walang makakarinig ng preaching. Amen? Sabi ng Bible, by that which every joint supplieth. Kapatid, supplier ka. Sabihin mo sa katabi mo yan, kapatid, supplier ka. Amen? At kapatid, hindi ka lang basta supplier, legit supplier. Amen? Kaya huwag kang mag-scam, amen? Dapat legit. Amen? Kapag wala yung audio man natin, napakahirap ng ating worship service. Diba? Salamat, nandyan yung supplier. Amen? Kung wala yung ating usher, baka ang ginagawa ko dito, ay makitayo nga po yung bisita natin. Ano pangalan mo? Eh, dagdag pa sa oras yun eh. May bisita po ba? Tapos, Pastor, ano po? Ano pangalan? Michelle? Ano? Alice, Alice? Kakambal ni Ann yun eh, si Ann. Eh kung wala tayong asset, magaganyanan tayo dito. Ubus oras yun. Eh salamat biyaser. Sisimplihan na akong ganon. Nakasasya yun eh. O pastor, ito po bisita po natin. Ito po mga first time visitor. Ito po second time. Hindi, ang kaganda. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, siguro dahil tumatanda na rin ako, alam niyo, kapag katapos kong preaching, nahihilo ko eh. Kaya kapag patatayuin niyo uli ako dito para ipag-pray yung mga celebrant, salamat na lang nakaisip ng diskarte si Jilo. Ang ginagawa ni Jilo, ipiniprint niya. Binibigay na lang sa akin, nakasashay din yun. Pastor, ito po. Babasahin ko na ngayon, hindi na ako gumaganyan. By the way, i-Byron na, meron na pong monitor daw, ganun ka pa ng ganun, no? Nasanay ka, ayun o, laki. Nasanay ka? Oh, yun. Eh di ang luwag. Amen? Isang araw, may gigitara na dyan, may violin na dyan. Eh di ang ganda, amen?
Supplier po tayo para sa iba. Pag tumugtog si Joy, sinusuplayan niya tayong lahat, pati song leader, amen? Pag may nagpakanta dito, sinusuplayan tayo ng mga awiting makalangit. Kapag kumanta yung choir, nagsusupply sila ng mga awiting makalangit. Pag nag-preach ang inyong pastor, nagsusupply siya ng pagkaing spiritual. Kaya kung magpa-function ka sa ministry mo, magiging legit supplier ka. Huwag mong i-scam, amen? Ganyan. Sabi nga, hanggang ngayon wala si braso. Kawawa ito. Ginto pa naman yung isusuot na relo. Galing Israel. Ilang karat ito? 906. Sabi dito, 1 Corinthians 14:26. How is it then, brethren, when you come together, every one of you had sounds? Ano kaya mangyayari mga kapatid? Kapag kayo ay nagsama-sama, ganito ginagawa nyo. May sound, may doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Hinighlight ko po yung tongue dyan. Dahil hindi na po uso yan. Amen? Kapag walang interpreter, dapat walang speaking in tongue. Gumugulo lang. Ira nila yon, hindi natin ira. Let all things be done unto edifying. Amen? Paano kaya kung ganyan ang church? Sabing ganoon. May pagpuri ng salmo, may matibay na doktrina, hindi makukulto, at lahat ng ginagawa ninyo ay para lumakas ang isa't isa. Ano kaya mangyayari pag ganon? Ano kaya? E di ang ganda. Ang mangyayari, isang katawang malusog. Walang sakit, walang arthritis, walang masakit ang balakang. Amen? Kayang yumuko. Yan ang problema ko na. Kayang abutin yung head, shoulder, knees, and toe. Kaya. Amen? Malakas na pangangatawan ni Kristo. Okay. Ephesians 4 verse 16. Balik tayo doon. According to the effectual working in the measure of every heart. Ang ibig sabihin, ayon, kaya nilagay tayo, idineploy ng Diyos, ayon sa paggawa na uukol or nararapat sa sukat ng bawat bahagi. Ibig sabihin, yung pagdedeploy ng Diyos sa atin as a church, according sa ating kakayanan, according sa gift na meron sa atin. Kaya nga po, pag merong nabaptize na dito, tinatanong natin ano ang gift mo. Marunong ka ba kumanta? Marunong ka ba magluto? Marunong ka bang umabang doon? Marunong ka bang magbantay ng mga motor, tricycle? Marunong ka bang magsindi ng mga electric pan? Marunong ka bang tumula? Yan, di ba? Kasi ilalagay ka ng Diyos kung ano yung kaya mo. Amen? At hindi po ito mag-iinggitan. Bakit po? Kasi kailangan nila ang bawat isa. God gives different gifts to different people so that we can work together. Hindi niya ito ibinigay sa isang tao lang, yung gift. Ang gift naka-deploy sa bawat isa sa atin. Parang ganon. Meron sabi, nung umulan ng talino, no, hindi ako naambunan. No,
Alam nyo, nung magbigay ang Diyos ng gift, lahat tayo may nasalo. Amen? Kaya lahat may gift. Lahat mayroong ipaglilingkod. Ang lahat mayroong gagampan ng role. Kung braso, braso. Kung kamay, kamay. Sabi ng 2 Corinthians 6:1, we then, sabi ng Bible, as workers together with Him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. Alam niyo, ito na naman si Pablo, napakagalang na naman. Nangusap na naman. Ano sabi ni Pablo? Ako'y namamanik sa inyo na inyong mga natatanggap na biyaya ay hindi mawalang kabuluhan. Ang biyayang inyong natatanggap dapat hindi nasasayang. Ano po ba'y biyaya? Lakas, talino, gift. Pastor, kailan nasasayang yon? Nasasayang yan, kapatid, kapag hindi mo ipinaglingkod sa Kanya. Sayang na sayang lang. The word beseech, we appeal to you. Receive not the grace of God in vain. Mga kapatid, wag lang po tayong maging consumer. Dapat co-laborer. Binigyan tayo ng biyaya ng buhay, lakas, talino, trabaho, pera. Na-consume lang nang hindi naglingkod sa Panginoon. I-consume po natin para sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, meron pong isang young people dito sa church. Sabi niya, ipag-pray niyo po ako, magre-resign na po ako sa trabaho ko, at ipag-pray niyo po ako na matanggap po dito sa bagong trabaho. Ano dahilan niya? Kaya siya lilipat. Kasi dito sa bagong trabaho, mas malaki yung sahod. 1.2 per month. Anong dahilan niya? Sabi niya ganoon, para mas malaki ang first fruit ko. Biyayang hindi masasayang. Amen? Amen? Pastor, pag-pray niyo po ako, good health. Saan mo gagamitin ang good health? Baka masayang lang. Are you with me? Pastor, ipag-pray niyo po ako na magkaroon po ako ng trabaho. Saan mo gagamitin yung trabaho mo pag ibinigay ng Diyos? Pastor, pag-pray niyo po ako, bigyan po ako ng wisdom ng Diyos. Pag binigyan ka ng wisdom ng Diyos, sino makikinabang? Baka kapatid, yan ay mga biyayang masayang lang. Baka yung biyayang yan ay lalo ka pang lumayo sa Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, ako'y nangungusap sa inyo. Ang biyayang ibinibigay ng Diyos, nawa, huwag masayang. Pastor, pag-pray niyo po ako. Talagang hindi ko na po mapigilan ang aking damdamin. Gusto ko na pong mag-settle. Settle saan? Maraming settlement. Gusto ko na pong lumagay sa tahimik na pamumuhay. Tahimik ba yung laging nagbubunga ang asawa mo? Parang hindi tahimik. Parang magulo. Lalo pag walang sahod. Yang bang desisyon mo na yan na mag-aasawa ka, lalo kang mapapalapit sa Diyos. Baka masayang ang pag-aasawa mo. Are you listening? Pastor, pag-pray niyo po ako, mabubuksan ng negosyo. Church, sabi ni Paul, biyayang wag nasasayang. Pero bago sinabi ni Paul na wag masayang yung biyaya, meron siyang sinabi sa taas eh. Anong sinabi? Nire-remind? Ano nakalagay? We then, what? As workers
together with Him. Manggagawa tayo ng Panginoon. Huwag kayo nagsasayang ng biyaya. Maglingkod kasi manggagawa tayo ni Kristo. Kaya tayo dineploy ng Diyos sa church para sa gawang nauukol o nararapat. Ang sipag-sipag sa school, ang sipag-sipag sa trabaho, tamad sa gawain ng Diyos. Panghuli. At dito na po tayo matatapos ng introduction. Hindi po, panghuli na po talaga po ito. Make it increase of the body unto the edifying of itself in what? In love. Ang ganda po ng quotation na ako nakalagay ko doon. Kung wala, babasahin ko na lang po ito. The Christian ministry is impossible without love. Because all ministry must flow out of love for God and people. Ito ang sabi ni Paul, 1 Corinthians 13 verse 1. Though I speak with the tongues of men, kahit salitain ko yung salita ng mga tao, Ilocano, Bisaya, Koreano, Opo, Opa, Opis, kahit salitain ko yung mga salita ng tao at salita ng mga anghel. Alam niyo po ba yung salita ng mga anghel? Hindi ko rin po alam. I have not charity. Kung wala naman akong pag-ibig, I am becoming a sounding brass or a tinkling cymbal. To make the long story short, pag wala akong pag-ibig, kahit magaling ako magsalita, ako'y nag-iingay lang. Ganun pala yun, ano? Pag walang love, sabi ni Paul, ako'y nag-iingay lang. Ano pa ang sabi ni Paul? Verse 2, and though I have the gift of prophecy, and understand all the mysteries, yung mga secret things, and all knowledge. And though I have all faith, so that I could remove mountain, grabe yung faith, kaya i-move ang mountain, have not charity, I am what? Nothing. Wala akong kwenta. Kahit sabihin ko sa bundok, lumipat ka at lumipat nga ang bundok, pero kung wala naman akong love, wala akong kwenta. Ang taong walang pag-ibig, kahit ano pala ang nararating, sabi ng Bible, walang kwenta. Verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, nagluto ng munggo dahil Friday, binigyan lahat ng kapitbahay, hindi naman siya kakandidato. Dahil mabuti siya sa mahihirap. And though I give my body to be burned, and have not charity, it profited me nothing. Wala rin akong pakinabang. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang church hindi mabubuhay ng walang pag-ibig. Walang paglilingkurang tunay at ganap kung ang paglilingkuran ay walang pag-ibig. Mahalaga ang pag-ibig. Pag-ibig ang susi ng lahat. Alam niyo po ba, wala pong kwenta ang buhay natin kung hindi tayo inibig ng Panginoon. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inalay niya ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng buhay at buhay na walang hanggan. Bakit buhay, pastor? Sabi ng Bible, dahil sa kasalanan, mga patay tayo. Patay. Walang komunikasyon sa Diyos. Walang Diyos. Hindi hinahanap ang Diyos. Hindi mahalaga ang Diyos. Pero salamat sa pag-ibig ni Kristo, binigyan niya tayo ng buhay at tayo ay kanyang binuhay. Yung patay nating espiritu ay nabuhay dahil sa ginawa ni Kristo. Amen? Do you realize that? Bakit ganon, pastor? Parang wala akong gana magsimba. Yung preaching po, parang naiinip ako. Bakit ganon? Pag patungkol sa Diyos, parang ayaw ko.
Pero pag mga reels sa Facebook, kahit alas 4 na madaling araw, hindi pa ako natutulog. Yung mga patiktok-tiktok na gumaganon-ganon, buhay na buhay ako sa mga ganyan-ganyan. Pero pag sa Diyos na, ako'y tabang na tabang. Parang ayoko. Kapatid, ang problema mo, wala ka pang tunay na relasyon sa Panginoon. Hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig ng Panginoon. Anong pag-ibig ito? Inalay niya yung buhay niya para sa iyo. Kung ikaw lamang ay magsisisi ng iyong kasalanan, bubuksan ang iyong puso na Panginoon, it's about time. Ngayon ang araw ng kaligtasan, sabi ng Bible, hindi ko na palalampasin ang pagkakataong ito. Panginoon, gusto ko na pong makakonekta sa inyo. Gusto ko na po kayong pagpapahalagahan. Pero bago mangyari yan, hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay mo. Huwag mong i-reject ang conviction ng Holy Spirit. Hayaan mo na kumilos ang Panginoon. Buksan mo ang iyong puso, pagsisihan ng kasalanan, at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Tayo tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong move sa buhay namin. Kung hindi kayong magmo-move, impyerno kaming lahat. Salamat sa inyong move, sa inyong gawa. Sa inyong paggawa, Panginoon, sa buhay namin. Ma-realize namin ito, pasalamatan namin ito. Panginoon, salamat po sa move nyo na ginawa sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ako ng tagapagligtas. Magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at tanggapin si Kristo sa aking buhay. Church, ongoing process. Hindi automatically na we are joined together. Fitly joined together. Ongoing process. Pero kapatid, as a Christian, as a member of this church, hayaan mo rin ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Hayaan mo kapatid na ipaglingkod mo ang gift na meron ka. Kailangan natin ang isa't isa para masupply ang pangangailangan nung nasa dulo. At yung nasa dulo ay makatulong din naman sa atin. Kung braso ka, magpakabraso. Kapatid, supplier ka. I-deploy ka ng Diyos to supply the need ng bawat isa. Do you realize that? At kung na-realize mo yan, you talk to God. At magpasalamat ka dahil ibinilang ka ng Diyos dito for a purpose. Para ang katawan, ang body, ang church maging healthy. Be a part of a healthy body. Gumalaw-galaw, kumilos, magtrabaho, maglingkod. Be a part. Be a part. Ama naming Diyos, salamat po sa move niyo. Mula sa inyo, the whole body fitly joined together and compacted. We thank you, O God. Ibinilang mo kami sa simbahang ito. Ibinilang mo kami na ang buhay namin ay mabago. Salamat. Dahil kung hindi nyo kami ibinilang, marahil ang mga buhay namin ay palpak, sira, at ginagamit lamang ng mundo at ng dyablo. Salamat po sa privilege na kami inyong ibinilang sa church. All the glory and honor, Panginoon, sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen.